Mula Lunes hanggang Sabado, lahat abala, busy. Pero pagdating ng Sunday, second choice ang pagpunta sa church. Pag wala akong gagawin, baka sumaglit ako sa church. Pag hindi ako busy, baka pumunta ako sa church. So, hindi priority ang Word of God. Alam niyo po, pag hindi mo priority ang Word of God, ang sabi ng Hosea 4, versikulo 6, ang sabi niya, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Alam niyo po, pag kulang tayo sa kaalaman, lugi tayo. Luging-lugi ka kasi ang Word of God, siya yung guidance natin. Pag hindi mo naging guide ang Word of God, ang pangit ng resulta. Kasi ang resulta, yung sariling desisyon mo. Napakahalaga po. Lalong-lalo na ngayon, marami ang gagraduate. Gagraduate ng elementary, gagraduate ng high school, may gagraduate ng college. No? Pag hindi mo alam ang will ni Lord, lugi ka. No? Nais ko po muna basahin sa inyo ang Genesis 2, versikulo 19. Ang sabi ng salita, nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Lahat po yan ginawa ng Panginoon. Ano ang ginawa ni Lord? Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao. So lahat pala ng hayop na ginawa ng Panginoon, dinala ni Lord sa tao. Yan ang sabi ng salita. No? Napakaganda po ng word na ito pag naunawaan, lalong-lalo na ng lahat ng kabataan. Ang sabi ng salita, itutuloy ko, ang sabi niya, at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, tatay, nanay, ang ginawa po ng Panginoon, dinala ang hayop sa tao. At sabi, kung ano ang ipapangalan ng tao, yun ang magiging pangalan nila. Kapatid, anong binigay ng Panginoon sa tao? Napakaganda. Bakit? Kapamahalaan. Bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Lord, salamat Panginoon sa iyong mabuting salita. Panginoon, salamat sa opportunity na ang aking bibig ay gagamitin mo sa oras na ito. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lamang ang makita at marinig. Panginoon, ikaw din po ang magbukas sa kanilang puso. Maitanim ito sa matabang puso upang maunawaan nila ang nais mong iparating. Lord, ikaw ang Diyos na buhay at ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan. Ang lahat ng ito itinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng ibinigay ng Panginoon. Sa mga gagraduate ngayon, hindi po kayo binigyan ni Lord ng isang bagay na napakababa. Napakataas ng ibinigay sa atin. Ang ibinigay sa atin, kapamahalaan. Ibig sabihin mga kapatid, lahat tayo dito ng mga anak ng Diyos, binigyan ng kapamahalaan. Manager ka. Hindi ka buntot, ulo ka. Ibig sabihin ng manager, mataas ang posisyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng salita, si Adam gave him an assignment. Ang assignment ni Adan, pamahalaan ang lahat na ibinigay ng Panginoon. Mamamahala tayo mga kapatid. Ang sabi ng salita, Adam was given authority. May authority tayo. Responsibility and dominion. Ibig sabihin, may kapangyarihan tayo mga kapatid.
Hindi ka nilikha ng Panginoon para maging alipin. Pwede namang gawin ni Lord na lahat ng hayop na makikita mo, lapitan mo, pagkatapos bigyan mo ng pangalan. Mga kapatid, hindi ganon ang ginawa ng Panginoon. Dinala niya yung mga hayop sa tao. May participation ng Panginoon sa buhay natin. Ganon tayo kamahal ni Lord. Dinala niya ang mga hayop, tapos sinabi niya, pangalanan mo. Napakaganda mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga gagraduate ngayon. Yung mga gustong maging successful, sabihin mo sa sarili mo, manager ka. Pag manager, iba po ang ranggo ng manager. Napakaganda. Pero inaagaw yan ng mundo. Bakit? Huwag kang maging manager, dapat mas mababa ka. Pero ang sabi ni Lord, manager ka. No? Napakaganda mga kapatid. Kapag bata pa lang kayo, naintindihan nyo ang salita ng Panginoon, maniwala kayo. Successful ang lahat ng anak ng Diyos. Hindi kayo sa buntot, kayo ay ulo. Ang sabi ng salita, ang binigay niya kay Adam, sabi niya, his role was not to be employed, but to be deployed. Ang role natin, hindi maging empleyado, mga kapatid. Bakit kaya, Lord? Bakit kaya ayaw mo kami maging empleyado? Alam nyo, kapag empleyado kayo, inagaw na yung oras nyo na dapat para sa Panginoon. Pastor, hindi kami maka-attend kasi may trabaho kami ngayong oras na yun. Pastor, hindi kami makakapunta. Pinag-overtime kami. Kaya pala ayaw ng Panginoon na maging empleyado. Gusto niya, manager ka. Para anytime, available ka pag kailangan ka ng Panginoon. Kapag empleyado ka, kapatid, tali ka. Tali ka. Pastor, ang duty namin, ililipat kami sa malayong lugar. Tsaka na lang kami mag-church. Ginawa yan ng Diablo. Akitin tayo, hindi ipaalam sa atin na tayo pala ay may authority at pwede pala tayong umasenso. Ang pag-asenso natin mga kapatid, hindi dahil sa magaling ka, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Kahit anong tingin mo sa lahat ng mga mayayaman sa mundo, hindi lahat tapos yan. Pero napakayayaman nila. Bakit hindi pwedeng gawin sa mga anak ng Diyos? May ibinigay sa ating wisdom. Ang wisdom na yan dapat natin gamitin mga kapatid. Kapag hindi mo ginamit yan, talo ka. Ang sabi ng salita, He intended man to chase purpose. Dapat alam natin ano ba ang purpose mo sa buhay mong ito. Ang purpose mo lang ba ay ipanganak, lumaki, mag-aral, mag-asawa, magtrabaho, tumanda, mamatay? Hindi ganun ang purpose ng Panginoon sa atin. Ginawa tayo ni Lord para maging tagapamahala, magpuri at magpasalamat sa Kanya. Sino po rito yung gagraduate na? Yung malapit na graduate? Wala pa. No? Pero ang daming kabataan dito, no, na mga nag-aaral. Yung mga kabataan nag-aaral, alam nyo na ba kung ano ang purpose nyo? Diba? Diba ang isip ng mga nag-aaral, ano nasa isip ng mga mag-aaral? Ano ang sabi ng magulang? Mag-aral ng mabuti, para pag-graduate, magkaroon ng magandang trabaho. Ang sabi ni Lord, manager ka, bakit trabaho? Hiwalay. Yun ang gusto ng mundo. Tanggalin ka sa pamamahala. Amen? Andiyan ba kayo mga kapatid? Yes. Lahat ng gising magsabi ng amen? Amen. Gising pa. Hallelujah. Sabi kanina ni Sister Ninya, galaw-galaw.
Galaw-galaw. No? Yung nasa itong kapatid natin, ang lakas gumalaw. Nag-amen. No? Pero tayo, ng mga nakaupo, seryoso. Alam niyo, yung pagsalita natin ng amen, nagbibigay tayo ng pasalamat kay Lord. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ang sarap mag-preach, mag-share ng message sa mga nakakulong sa iwahin. Kasi nakikita mo yung pagsalita mo pa lang ng Word of God, andun na yung may sumisigaw ng amen, nagpupuri. Makikita mo, hindi, andun yung kasiyahan nila, excited. Pero pag nandito ako, naninibago ako, parang wala akong kausap. Amen? Amen! Dapat pag narinig natin ang salita ng Panginoon at alam natin para sa atin, claim it. Amen. Claim mo. Huwag kang mahiya. Kaya sabi ni Sister Ninya, galaw-galaw. Kailangan marunong tayong mag-claim. Yan ang nagiging problema ng mga anak ng Diyos. Gustong-gusto naman, pero ayaw ang kinin. Amen? Kailangan marunong tayong mag-amen. Pag sinabing amen, akin yan. Pag narinig mo ang salita, dapat sa'yo, akin yan. Amen! Amen! Yun ang kailangan, mga kapatid. Alive. Pagdating sa mga ibang bagay, excited tayo, sumisigaw tayo. Pag-usapang mundo, lalo na pag concert, talagang tumitili. Pero dapat kay Lord, mas higit ang pagpupuri natin. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng salita, ang sabi ng Panginoon, He designed you to be a ruler, not just a worker. Yung pala naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon, maging tagapamahala, maging ruler. Dinisign tayo para doon. Pero pansinin nyo mga kapatid, ang nailagay sa isip natin, kailangan mahirap lang tayo. Kasi eto lang ako, mahirap lang kami. Wala kaming kakayahan. Hindi po yan ang binigay ng Panginoon sa atin. Dinisign tayo para maging tagapamahala, hindi para maging kawawa. Minsan ang nasa isip kasi, kapag mahirap ako, malapit ako sa Diyos. Hindi po. Hindi po yan ang tamang nakasulat sa Bible. Walang nakasulat na kapag mahirap ka, malapit ka sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng anak niya, mayaman. Ang Panginoon natin, mayaman, bumaba sa lupa, naging mahirap para tayo yumaman. Pero tayo, ang nasa isip natin, ni-reverse ng mundo. Dapat, empleyado ka. Ang sabi ng salita, ruler, manager, tagapamahala, pero nabaliktad. Buksan natin ang isipan natin mga kapatid. Pastor, nasasabi mo lang yan kasi meron kayo. Kami wala. Tama naman. Mga kapatid, pag binasa mo ang Biblia, kaya nga napakahalaga na alam mo ang salita ng Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito yung meron ka. Meron kami. Ang sabi ng salita, pumunta ang propeta sa babae na namumulot ng sanga. Ang sabi ng propeta, anong meron ka? Anong sabi ng babae? Kaunting harina, kaunting langis. At ito ay huling luto na namin. Pagkatapos, mamamatay na kami. Ano ang sabi ng prophet? Ipagluto mo ako ng kaunti at magluto ka na rin para sa inyo. Ano nangyari dun sa kaunti niyang bagay? Dumami. Hindi na ubos. Kapatid, anong meron ka para hindi ka maging alipin ng magiging trabaho? Anong meron ka? May ibinigay sa atin, bawat isa sa atin, binigyan tayo ng Panginoon. May gift sa'yo. Anong meron ka? Pagyayamanin ni Lord yan. Huwag mong sabihin, wala akong pera. Ano ang binigay ni Lord sa'yo?